Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Vortex Somebody, Prince Ian F. Cruz, and I'll be your lecturer for today's video. So, sa video na to, mag-focus naman tayo sa conic sections pa rin. Pero, proceed na tayo sa bagong conic sections, which is yung ellipse. So, last video, diniscuss natin yung circle and parabola. Nag-discuss tayo ng standard equation, pati yung mga parts nila, tapos nag-solve tayo ng mga problems. So, gaya nung mga yon, mag-start muna tayo sa standard equation ng ellipse. So, i-drawing muna natin yung ellipse dito. So, ito yung ellipse natin. Meron tayong dalawang klase ng ellipse. Meron tayong horizontal ellipse at saka vertical ellipse. Para natin malalaman kung horizontal or vertical. So, di ba sa circle, meron tayong radius. Ayan, radius. From center to any point on the circle. Ibig sabihin, lahat ng point dito sa circle, pag kinuha natin yung distansya niya to a fixed point called center, palagi yung equal. So, palaging radius to. Dito sa ellipse, iba naman, ano? Meron tayong pinakamalaking radius at pinakamaiksing radius. So, ito yung pinakamaiksi at ito yung pinakamahaba. So, ganun din dito, no? Meron tayong dalawa. Isang maiksi, isang pinakamaiksi, isang pinakamahaba. Sabihin natin this is A, sabihin natin this is B. Basta pag mas mahaba, A ang tawag natin. So, yung tawag natin dyan ay semi-major axis. Pag naman B, semi-minor axis. So, bakit siya semi? Kasi kalahati lang siya. Ito yung major axis talaga. Yan, yung buo na yan. So, kapag kasi sinabi nating semi-major axis siya divided by 2. Pag naman semi-minor axis, kalahati lang siya nung buong minor axis. Kasi ito talaga yung buong minor axis. So, bali minor axis divided by 2. Yan. So, ang tanong, no, kailan siya tatawaging horizontal at kailan siya tatawaging vertical? Yung pagtawag sa ellipse na yon, nakadepende siya kung ano yung orientation ng ating major axis. So, kung itong major axis natin ay naka-horizontal, ang tawag natin sa ellipse ay horizontal ellipse. Kapag ka naman ang ating major axis ay naka-vertical, ang tawag natin sa ellipse ay vertical ellipse. So, nakadepende yan guys sa major axis or yung pinakamahabang diameter. Yan. So, di ba ito yung major axis. O yung A kalahati lang, tapos yung B kalahati lang din. Semi lang silang dalawa. Kasi sa equation ng ellipse, A and B ang gamit natin. So, yung major axis, yung A, yung dalawang A, at saka yung ellipse, yung intersection nila, ang tawag dyan, kasi di ba nag-intersect eh. Ang tawag dyan sa dalawang points na yan ay vertices. So, meron tayong dalawang vertex. Dalawa yung point of intersection kasi ng major axis at saka nung ellipse. So, yung intersection naman ng minor axis at saka nung ellipse, ang tawag naman dyan ay co-vertices. Yung intersection naman ng dalawang axis, ang tawag dito ay center of the ellipse. So, sa ellipse, meron tayong center saka may vertices din. So, dito sa ellipse, meron din tayong focus, dalawa. Yan. So, focus yan. Foci, kasi dalawa sila. So, yung distansya niya from center, ito yung C. Yan, ito yung C. Distansya ng focus to center. So, dahil meron din tayong focus, meron din tayong directrix. Dalawa din. Kasi dalawa din yung focus natin.
Yan, directrices kasi dalawa sila. Yung distansya ng directrix to center, ayan, yan yung formula niya. Yung distansya naman from, ayan, directrix to center, a squared over c. So, asan yung a squared over c? Ito yan. Ito yung a squared over c. So, dahil meron tayong focus, meron din tayong latus rectum. Ito rin siya. Nagpapass through din siya sa focus. Yung haba naman ng latus rectum, ito yung formula niya. 2b squared over a. So, ito yan, yung haba nito. So, tapos na tayo sa parts of ellipse, discuss na natin yung standard equation. So, dun muna tayo sa horizontal ellipse. So, ano yung equation pag horizontal ellipse? Ito siya. X minus h squared over a squared plus quantity y minus k squared over b squared is equal to 1. Pagka naman vertical ellipse, ito naman siya. So, yung h, k, ayun yung center. Tapos, yung a, ito na yung semi-major axis. Tapos, yung b, semi-minor. Tapos, palagi silang equal to 1. Mag-equal to 1 sa right-hand side. So, anong mapapansin natin sa equation? Nagpalit yung pwesto ni a and b. So, nakadepende sa placement ni a and b kung ang ellipse natin ay magiging horizontal or vertical. So, halimbawa, ayan. So, ano yung palatandaan para malaman natin kung horizontal or vertical? Titingnan natin kung nasan si A. Diba, sa ating Cartesian plane, nandito si X, nandito si Y. So, tingnan natin ngayon yung equation ng horizontal ellipse. Nasan si A? Diba, nandito siya sa baba ni X. So, ibig sabihin, yung A natin, parallel siya sa x-axis. Kasi pwedeng paganto yung graph natin, di ba? Kasi hindi naman necessarily nasa origin yung center ng ellipse natin. Basta, kung saan nakatapat si A, ibig sabihin, doon na axis siya parallel. So, sa horizontal ellipse, dahil si A ay nasa baba ni X, ibig sabihin, yung A natin or yung semi-major axis ay parallel sa x-axis. So, pwedeng ganyan, pwedeng nakaganon, basta yung A parallel siya sa x-axis. Basta pa horizontal yung A natin. So, dito naman tayo sa vertical ellipse. Dito naman sa vertical ellipse, magkakabaliktad na. Yung A natin napunta sa baba ni Y. Ibig sabihin, yung A natin ay parallel sa y-axis. Diba? Ito yung y-axis. Ito yung x-axis. So, nandito si A. Parallel siya dyan. So, ibig sabihin, pwedeng ganito, pwedeng ganyan. Basta, kapag ka si A ay vertical or parallel to the y-axis, ibig sabihin, vertical yung ellipse natin. Ayan. So, okay na siguro yan, no? So, mag-solve tayo ng problems. The locus of a point which moves so that the sum of its distances between two fixed points it is constant is called blank. Ayan. Balikan ulit natin yung definition ng parabola. 'Di ba yung parabola, set of points yan na kumbaga kinolektang points to form the parabola na kung saan yung distance niya to a fixed point called focus ay equal sa distance niya to a fixed line called directrix. Ibig sabihin, dahil locus of points siya, lahat ng points na yan, ganun yung properties. Palaging equal yung distance to a fixed point at to a fixed line. Kinolekta sila lahat hanggang sa na-form na yung parabola. Ngayon naman sa ellipse, iba yung definition natin. Locus of points pa rin siya, pero yung definition niya, maghanap ka daw ngayon ng dalawang fixed points. Hinanap po yung distansya nila. So, dalawa yung distansya na yan kasi dalawang points eh. Pag pinag-add mo yung distances na yan, palagi daw yung constant. So, ibig sabihin, lahat ng point na bumubuo sa ellipse, pag hinanap mo yung distansya nila sa dalawang points, which is focus 1 and focus 2, palagi yung equal.
Eto, sabihin natin this is D1 prime, tapos ito D2 prime na. Kasi iba na yan sa D1 and dito kanina. Equal pa rin yan sa constant kanina sa taas. So, kung ano yung constant na to, yun din to. So, pag dito naman tayo kumuha, sabihin natin this is D1 double prime, then this is D2 double prime. Pag pinag-add mo sila, equal pa rin yan dito. Constant pa din. Halimbawa, this is 2. Halimbawa, equal to sa 2. Ito, yung una, pinag-add sila. Pag ito, pinag-add mo ulit, yung dalawang naka-prime, 2 pa din yan. Tapos, yung dalawang naka-double prime, 2 pa din. So, kinolekta lahat ng point na yon hanggang sa nakabuo siya ng ellipse. So, yun yung definition ng ellipse. Locus of point siya which moves so that the sum of its distances between two fixed points is called constant. So, halimbawa, dito tayo kumuha sa taas ng center. Sabihin natin, this is D1, this is D2. And yung constant na yon, ang value niya ay 2 times the semi-major axis. So, ibig sabihin, pag kumuha ka dito ng point, alamin mo yung distansya niya. Pag pinag-add natin yan, palagi yung 2 times A or the semi-major axis. So, property na yan ng parabola. Ay, ng ellipse. So, pwede nating sabihin this is A, this is A. Kasi equal naman yun eh. Kasi sa gitna mo nga siya kinuha. Kumbaga symmetric. So, A at A yan. Kasi 2A daw yan pag pinag-add. So, di ba this is C? Kasi yung distance ng center to focus. Yan. So, this is C. Tapos, di ba, ano to? Di ba this is B? Kasi, ito yung kalahati ng minor axis. Kasi ito yung buong minor axis. So, kalahati lang, B. So, kung titingnan natin, naka-form tayo ng right triangle. Nakabuo tayo ng right triangle. Ito yung C, ito yung B, ito yung A. So, by Pythagorean theorem, nakabuo tayo ng another equation or property sa ellipse. So, A squared is equal to B squared plus C squared. Yan. So, another equation. Pero, ang tanong lang naman, yung definition ng ellipse. Yung addition daw or yung sum. So, ellipse ang answer natin. Kumbaga, nagdagdag lang tayo ng additional equation kasi magagamit natin yan pag nag-solve tayo ng mga problems. So, ayun lang muna guys, no, for today's video. So, nag-discuss lang tayo ng parts ng ellipse, tapos nag-solve tayo ng isang objective type question. So, yun lang guys, sana may natutunan kayo. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics and tanong na gusto nyo sagutin or i-discuss natin sa mga future videos. So, yun lang guys, sana marami kayong natutunan. See you on the next video.